Ulat nga talaga. Nakakaloka! Huling 2 araw ng buwan ng September. Oh, ngayon ay September 29, 2025. Second to the last day of the month of September. Dahil bukas at 30 na mga ka-MB, may sahod pa ba kayo? Wow, pwede ulit. Mukhang wala ng sahod at gumagapang na ang karamihan sa atin papunta sa work. Ayaw, call. Ayaw na nga nung iba na gumising. Ako kanina ayaw ko na talagang bumangon eh. Sabi ko, no, I don't wanna go to work. Sabi ko, buti na lang natulog ako, ay naligo ako kagabi. Chas! Kaya pinaghandaan ko talaga. And the weekend was so much fun kasi hindi masyadong naulan. Naulan lang siya kahapon ng bandang hapon. Pero the rest of the day naman, maaraw siya. And we're hoping na sa mga susunod na araw ay nariyan pa rin si Haring Araw na magbibigay ng liwanag sa patutunguhan natin. Alright. Dahil naniniwala tayo sa kasabihan, kung saan ka pupunta, dumiretso ka lang. Pero pag may kurbada, sabayan mo. Dahil pag hindi, may masisirang bahay. Yan! Diba? Ha? Kasi di ba pag sa kurbada, karamihan sa kurbada, may mga bahay doon. So kapag diniretso mo yun, masisira ang gate nila. Ganon. Let's go! Lunes na Lunes, Bea. Ewan ko anong na. Palibhasa kasi wala pang laman ang tiyan. Oo. Kamusta naman ang kain-kain ninyo? Ako? Maayos, madami. Actually, ikaw marami kang kakainin. Wala! Sige na! Who hurt you? Who hurt you? I do! Ala, I did. Anyway, mga ka-MB, speaking of breakfast, nako, ang masarap na mga breakfast, yung mura lang at madali lang dapat na ma-prepare. Oo, dahil syempre sa mga ganitong panahon, mabibilis lahat dapat ang galaw natin dahil pag pabagal-bagal ka, nako, yung oras ang hirap habulin ngayon, parang nakikipag-marathon. 'Di ba? Yes! Kaya naman, mga ka-MB, tuna, itlog at kanton. Aba, simpleng sangkap, mura at masarap na trip sa kusina. Dito yan sa Buklitan. Gutom ka na ba pero gipit sa oras at budget? Huwag kang mag-alala. Narito ang sagot sa gutom mo. Step 1. Ilagay na ng sabay ang tubig at noodles sa kawali at saka hintaying i-absorb ng noodles ang tubig. Step 2. Bago tuluyang ma-absorb ng noodles ang tubig sa kawali, ilagay na ang itlog at haluin ng mabuti. Step 3. Ihalo ang mga seasonings, balik tanaw sa classic Canton flavor. Step 4. Habang niluluto ang noodles, ihanda ang kalahating lata ng tuna at isang itlog. Gamitin ang flakes in oil o spicy kung mahilig ka sa kick. Step 5. Ihalo ang tuna sa mainit na noodles para mas lumasang husto. Ayan na! Tuna egg canton na makakapagpasaya sa tiyan at sa bulsa. Kung gusto mong with style, boiled and scrambled egg lang, kering-keri na. Tipid? Check. Sarap? Check. Busog? Check na check. 100 lang, solve ka na. Wow naman! Ang sarap ng kanton. Kanton, tapos may... Sarap ng kanton, tapos may itlog, tapos may tuna. Usually, ang ginagawa ko dati, nung nagkakanton pa lang ako, may garnishing pa yan na... Ba't ka tumitingin, Sir Leo? Ano yun? May garnishing pa siya na tomatoes. Tomato? Yes. Wow. Tomatoes, tapos magpiprito din ako ng bacon, ng ham, tapos magpiprito din ako ng liempo, ganyan. Lalagay ko siyang dyan. Tapos may sauce. Pero ang sarap dyan na itlog, yung sobrang tusta yung sa gilid-gilid. Hindi naman kaya masarap din dyan yung, anong tawag mo dito, yung malasado. Tapos ihahalo mo yung yellow niya dun sa kanto. Grabe, ang sarap. Tapos after nun, kumain kang fruits. Diba? Tamang-tama yan. Parang sa very energetic na Monday mo at saka very busy
na Monday mo. Kasi pag Monday talaga, medyo busy ang mga tao. Daming ginagawa yan. Like? Yung mga hindi nila natapos nung Friday. Sabi niya, pagpalunes ko na lang, meron pa namang 30 ang September. Sabi, kaya pa itong ihabol. Pag October 1 na, ayan. Late na naman sa report. Yasnes. Nako, mga ka-MB, balik trip naman tayo sa panahon. Ang pinagmulan ng salitang kupong-kupong. Dito yan sa Share Mo To. Kopong-kopong, anak ko, aminin mo, narinig mo na yan sa tito o lolo mo. Nung panahon pa ng kopong-kopong, may ganyan na. Pero teka, ano nga bang ibig sabihin ng kopong-kopong at bakit para tayong napapa-time travel kapag naririnig natin yan? Akala mo, simpleng salitang kanto lang. Hindi, oy! May history sa likod ng salitang yan. Ang salitang kopong-kopong ay nangangahulugang zero. Wala, empty, non-existent. Maririnig ito sa mga Austronesian languages tulad ng Tagalog, Cebuano at Kapampangan. Pati na rin sa mga kalapit nating bansa tulad ng Malaysia at Indonesia. At dahil may 2 zero sa taong 1900 na nagsisignify ng matagal ng panahon, ipinanganak ang terminong kopong-kopong o 0-0. Kaya kapag sinabing nung kopong-kopong, ang ibig sabihin, nung unang panahon pa. Noong panahong yon, kopong ang salitang ginagamit sa informal na pagbasa ng zero. Parang sa English na o nil. Pero mas may Pinoy twist. At syempre dahil 2 zero ang 1900, naging kopong-kopong. Ibig sabihin, matagal na. As in, noon pa. Grabe, kahit zero, may kwenta pa rin pala at aminin natin kahit hindi natin alam ang exact date kapag sinabi nating kopong-kopong. Alam na natin na panahon pa yan ng ating mga ninuno. Ginagamit rin to sa mga kwento ng mga matatanda. Nung kopong-kopong, 50 sentimos lang ang pamasahe. Nung kopong-kopong, walang ganyang gadgets. Pero teka, hindi lang yan trip-trip. Ang paggamit ng kopong-kopong ay naging parte na ng kulturang Pilipino. Parang reminder lang sa atin to kung gaano nakalayo ang ating narating mula zero hanggang ngayon. At sa mga lolo't lola natin, kopong-kopong ang panahon ng simplicity ng larong kalye, ng kwentong paulit-ulit pero laging may aral. Kaya next time na marinig mo, nako, nung kopong-kopong pa yan. Smile ka na lang kasi kahit hindi mo alam ang taon, basta alam mong classic yon. Tatak Pinoy mula noon hanggang ngayon. Huwag maliitin ang zero dahil minsan doon nagsisimula ang kwento. Yun pala yung ibig sabihin ng kopong-kopong. Usually kasi, naririnig ko yan kay Sir Leo E. Oo, yung sinasabing 28 years old daw siya, pero 40 plus naman na. Oo. Tago ka talaga. Oo, hindi ka lang pagkakamalan talaga na New Thunders kasi nga dahil sa height. Hindi, pero baby face si Sir Leo. Oo, tingin nga. Baby face, amoy baby, mapanghi. Hindi, pero sa panahon kasi ng kopong-kopong, ganun yun. Kapag maliit ka, mas bata yung face mo, ganun. Kaya pag matatangkad na katulad ko, matanda na ang face. Totoo ba? Hindi naman. Kopong-kopong is 0-0. Yun pala siya. So, kapag sinabi ng matatanda, panahon pa ni kopong-kopong yan, akala nila tao si kopong-kopong. Pero si kopong-kopong talaga ay zero. Oo. Nagamit din yan sa Malaysia, if I'm not mistaken, when I went there. Si kopong, sabi sa akin, I know that that's zero, right? Sabi kong gano'n, sabi nila sa akin. Kami nagkaintindihan. Akala kong kopong-kopong talaga panahon ng mga Sir Mar, Sir Leo, gano'n. Hindi pala, now I know. Yeah, well, panahon din nila yun kasi may 0-0. Siyempre, pinanganak sila mga 1800s. I know, 1700s pala. 1800s? Oy, pagka 1800s yan, kasama ako sa kopong-kopong. Ayaw, Paul. 1700s kasi si Sir Leo E. 1732? 1732 ka pinanganak? Before Christ. Hindi ba AC? Hindi AC? 173 BC.
Yes. Panahon ng mga yelo. Mga ang pet niya talaga dinosaur. Ikaw ba yung squirrel noon? Hindi, isa kasi talaga siya sa mga character ng Flintstones. Flintstone. Nauna pala sila. Black and white pa lang nun yan siya. Panahon pa talaga ni Kopong-Kopong. Oy, merong magbigay ka nga ng tawag dito, ka-rhyme ng Kopong. Masama yun yung naiisip ko. Opong? Bagyong Opong? Bagyong Opong. Ako naman, Kamagong. Ay! Ano nga ba ang Kamagong? Matibay na simbolo ng kalikasan. Walang katulad ang trip ng kahoy na ito. Alamin yan dyan dito sa Fact na Fact. Matibay, makisig at may kakaibang bunga. Ito ang kamagong, isa sa pinakamahalagang punong likas sa Pilipinas. Ang kamagong o Diospyros blancoi ay isang uri ng hardwood tree na endemiko sa ating bansa. Dalawa ang pinagmulan ng popularidad nito. Ang mabolo na prutas at ng kahoy na napakatibay at mamahalin. Ngunit, hindi lang basta matibay. Ang kamagong na kabilang sa ebony family ay tinaguriang ironwood dahil sa bigat at resistensya nito. Umaabot ito ng 15 hanggang 25 metro. Karaniwan itong makikita sa mga tropical lowland forest ng Luzon, Mindanao at iba pang bahagi ng Pilipinas. Kung nakita mo na ito, alam mo na ang lasa nito ay kakaiba. Ang mabolo o velvet apple ay may mabalahibong balat at matamis na laman. Hindi lang ito masarap, may health benefits pa, rich in vitamin C, antioxidants at fiber, pero mas kilala sa kamagong ay ang kahoy nito na isang hardwood. Sobrang bigat at talagang napakatibay. Dark brown hanggang halos itim ang kulay at natural na makintab kahit wala pang pintura. Dahil dito, ginagamit ito sa paggawa ng mga muebles, instrumentong pangmusika at kasangkapang pangkultura. Noong unang panahon, ginagamit ang kamagong para sa mga sandata at arnis sticks. Hanggang ngayon, prized wood pa rin ito para sa martial arts dahil sa bigat at tibay nito. Pero tandaan, ang kagandahan ng kamagong may kapalit. Napakabagal kasi nitong tumubo. Umaabot ng ilang dekada bago lumaki at lumakas ang isang puno. Karaniwan itong pinapalago ng mga lupaing loamy, mayaman sa organikong material at may magandang drainage. Sa pagtatanim nito, kailangan ng matyagang pag-aalaga at regular na pagdidilig, pati na rin ng pruning ng patay na sanga. Pagkatapos ng ilang taon, nagiging matatag ito at kayang tiisin ang bahagyang tagtuyot. Hindi lang ito tagapagtanggol ng kalikasan. Tumutulong din ito sa pagpigil ng soil erosion at nagbibigay ng lilim na nagpapanatili ng biodiversity sa kagubatan. Ang kamagong ay hindi lang kahoy. Ito ay simbolo ng lakas, yaman at kultura ng mga Pilipino. Matamis ang bunga, matibay ang katawan at may kwento ng kasaysayan. Oo naman, lalo na sa mga panahon ng kupong-kupong, yung mga gamit kasi talaga dati, mga muebles ang tawag nila doon, 'di ba? Ay gawa sa kung hindi man nara, kamagong kasi matibay talaga yan siya. Totoo yan. May kakilala ako kakulay niya kamagong, si Leo E. Yung brown hanggang sa itim. Hindi. At least dilaw naman yung ano. Hindi, pero iba yung ano, iba talaga yung kahoy na kabagong. Meron yung may ganyan pa rin kaming lamesa sa probinsya namin. Hanggang Gusto ko ngayon, yan. ano pa rin siya, matibay pa rin siya. Hindi nga siya naaaanay eh. Yun nga lang kasi medyo, sabi nga doon sa napanood natin, matagal talaga siyang tumubo. Yun Kasi lang. nga syempre, malaki din yung punong kahoy na yan. Matibay pa. So, it needs time to become who it is now. Ano daw? Pero masaya yan ha. Si Sir Leo Inga, di ba? Ay, talaga? Kapag kumain niya ng gulay, Mm. tapos may naiwan sa ngipin niya, yun yung dahon ng kamagong. Nag-almusal. Oo. Kasi? Yes, tama yan. Kapag mayroong pong tinga, siguraduhin na paunti-unti lang tanggalin para bawas sa budget. Kaya pala hindi ko kumakain na ng lunch.
May... In fairness sa mga kamagong na ganyan, matibay na, maganda pa. Oo. At sa panahon pang kopong-kopong, uy, antigo. Yes, antigo yung mga yan. Yan yung mga binili nila. Diyos mio, garapones. Ngayon kasi, di ba, parang hindi na masyado gumagamit ng mga puno. Plastic na lang. Acrylic, more on ganun. Kasi medyo mahal din talaga pag puno-puno. It takes parang 10,000, pinakamura na yung 10,000 kapag gusto mo ng furniture. So, kailangan talaga natin ding alagaan. Eto, nagpapakita talaga rin na we have to take good care of our environment. Kasi kapag madalas na yan yung pinuputol-putol natin, ano pa ang mag-hold sa mga lupa, di ba? Wala na. Hindi naman kaya yan ng isang layuin na itusok mo lang sa lupa, magkakaramot na. Hindi naman siya ganon. Diba? Bakit sino ba si Leo E? Dapat kasi nakikita siya sa camera. Kaya tago ka ng tago kasi last time ayaw din ni Sir Mar. Ikaw na lang, sir. Hilain kaya natin siya dito sa harapan. Halika, magpakita ka dito para makita nila ang isang sample ng kamagong. Yung mga mukhang panahon ni Kopong-Kopong. Mga ka-MB, simula pa lang yan ang trip natin ngayong Lunes dito sa Morning Balitaktakan. Dahil mamaya ang mga balitang nakalap naman ng RNG News. Kung saan po may nadiscover pong isang bangkay sa lalawigan po ng Pangasinan at talagang gagawin na po lahat na po ikukonsidera na ng Benguet Provincial Police Office sa paghahanap po dito sa police trainee na nawawala na po 3 buwan, almost 3 months na po siyang nawawala. Opo, at hindi lang po ito dahil po bistado rin po ang 3 kalalakihan na naaktuhan pong nagpa-pot session sa isang lodge dito po sa lungsod ng Baguio. Parang alam mo, sa madalas kong nadadaanan niya. Oo, at hindi lang po yan. Dahil po sa nagdaan pong Bagyong Nando, isinailalim na po ang bayan po ang probinsya po ng Cagayan dahil po sa pananalasa at epekto po ng super Bagyong Nando. Alamin din natin kung hanggang ngayon pa rin ba ay state of calamity pa rin yan ng lugar na yan. Siyempre, mamaya din kabataan ang siyang bibida na naman sa ating umaga dahil isang Gen Z ang magpapakita ng kahalagahan pa rin ng journaling sa panahon nila ngayon. At syempre, kantahan to the max naman tayo dahil, oops! Ay, mamaya na yan. Dito pa rin sa Morning Balitaktakan. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Puerto de San Juan Beach Resort Hotel and Residences. Puerto de San Juan Beach Resort Hotel and Residences, a high-end and exclusive residential enclave and boutique luxury resort located at the heart of San Juan La Union, the surfing capital of Northern Philippines. Chase your beauty or passion. Have your hair chased? Style that makes a statement. Located at the Outlet 1 Assumption Road, Baguio City. You may contact us via 0917-188-6877. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Homebound Furniture Plus. Offers home, outer, office, and customized furniture. Located at ground floor Centerpoint Plaza, Bakaking Central Marcos Highway, Baguio City. Visit now! Habits para sa healthy Pilipinas. Galaw-galaw, baka ma-stroke. Like, bike, jog, jump, rope. I'm so kumain ng sapat, dapat balance. Kahit pinggang Pinoy, malami. There you have it. Isa sa 7 healthy habits. Sundin! Do it na yan. Ang suga na unahin at mamanahin ng mamamayan. Ay healthy Pilipinas. Malakas sa magandang bukas. Ang bawat Pilipino sa
more. Eat right. Be clean. Live sustainably. Get vaccinated. Don't smoke. Lessen alcohol. Say no to drugs. Care for yourself, care for others. Practice safe sex. Do no harm. Put safety first. Do it Para sa healthy Pilipinas. Every musician remembers their first note, their first spark. Whether you're just starting out or ready for the big stage, Mozart Music has the gear to get you there. Guitars, drums, keyboards, and expert advice from people who live for music. Mozart Music, bringing music closer to your hearts. Mozart Music since 1976. Ang iniwan nitong pinsala ang pagbulusok sa aking kinatatayuan ng COMELEC ang bilangan ng pananalasa ng bagyong kemikal na ginagamit sa pagmimina na makakapagpabuti sa buhay ng dating tennis court ng Baguio Athletic Coach ng El Nino na nararanasan sa sakyan dito sa bangin nang matumba ang poste ang posibleng pagbuho ng bundok. Mula sa News Center ng RNG Luzon, ito ang Luzon Headlines. September 29, 2025, narito ang mga balitang nakalap ng RNG News. Bigo pa rin ang Benguet Police Provincial Office sa paghahanap sa nawawalang police trainees sa Itogon, Benguet. Dahil dito lahat ng posibilidad ay kanila nang ikukonsidera. Magbabalita Vanessa Bugto. 74 na araw na ang nakalilipas mula nang mawala ang police trainee na si Patrolman Aaron Blas. Makalipas ang halos 2 buwang paghahanap sa mga kabundukan at ilog, bigo pa rin ang Benguet PPO at mga volunteers na mahanap ito. Hindi po tayo huminto nung ating search and rescue and or retrieval sa mga ginagawa nating activities, no? Since ang gusto ng ating mahal na provincial director is yung talagang makita yung ating kasama sa serbisyo, no? Buhay man o hindi. That is why yun nga po na nandun pa rin yung activation of yung binuo natin na Task Force Blast na tututok o titingin sa kung ano yung mga activities na hahantungan ng ating ginagawang search and rescue and or retrieval, no? Lumayo na rin ang kanilang search area, hindi na lamang sa mga lugar na malapit sa Itogon. After yung search and yung operation natin sa within the Itogon, Felix, Ampucaw areas is nakapa-extend na rin tayo, and as far as Pangasinan is yung location is concerned, no? Kasi sinusundan natin yung lugar, yung creek actually, yung ilog dyan from the barangay Ampucaw or Felix patungong San Roque, no? Sa patuloy nilang paghanap, lahat ng posibilidad kinukonsidera ng mga otoridad. Noong 30 ng Hulyo, isang bangkay ng lalaki ang natagpo ang palutang-lutang sa ilog ng barangay Bulasi sa bayan ng San Fabian, Pangasinan. Pero dahil wala itong anumang pagkakakilanlan, hindi pa makumpirma ng Benguet PPO kung ito na nga ba si Patrolman Blas. May mga information na may mga bangkay po kasi na natagpuan dyan sa Pangasinan, and yun yung parang hinihintay pa natin yung resulta, yung confirmation from the DNA, no? Kasi kinuha natin ng DNA yan to confirm nga po kung sino yung taong natagpuan sa munisipyo ng Pangasinan. So in as far as our searching is concerned is naka-extend natin pa tayo, punta na tayo sa San Manuel, Pangasinan or some part of dyan sa San Roque Dam, ma'am.
Ipina-DNA test na nila ang mga nakuhang sample sa bangkay para makumpirma kung hindi ito si Patrolman Blas. Nakareserba pa rin ang pabuyang 200,000 piso sa sino mang makapagtuturo o makakahanap kay Patrolman Blas. Vanessa Bugtong, RNG News. Bestado ang 3 kalalakihan sa Baguio City matapos itong maaktuhang nagpapat session sa loob ng isang lodge. Magbabalita Ron Marana. Pasado alas 2 kahapon, September 25, rumisponde ang mga pulis sa isang lodge sa Baguio City matapos makatanggap ng ulat mula sa isang concerned citizen. Ito'y matapos niyang maaktuhan ng 3 kalalakihan na nagpapat session sa loob ng isang kwarto sa lodge. Ayon sa salaysay ng concerned citizen sa BCPO, inom lang daw ang aya ng kalalakihan sa concerned citizen. Pero nang makarating sa lugar, tumambad na raw sa kanya na gumagamit raw ang mga ito ng droga. Ka-receive ng call ang ating kapulisan sa Police Station 10 na allegedly mayroong gumagawa ng pot session sa loob ng isang kwarto. So acting on that report, nag-responde nga ang mga kapulisan ng Station 10 at doon nga nakita nila through sa nakagewang na pintuan ng kwarto na yon na may nagpapat session. Ang mga naarestong sospek ay 3 kalalakihan, isang 39 anyos, 38 anyos at 29 anyos na pawang residente ng Baguio City. So 3 yung mga kalalakihang ito at yun nakumpiska ang humigit kumulang na shabu, suspected shabu, mga less than 3 grams na nagkakahalaga ng 17,500 plus. Maliban dito, nakumpiska rin ang 2 transparent plastic sachet na may residue ng hinihinalang shabu at iba't ibang mga drug paraphernalia. Nasa kustodiya na ng BCPO Station 10 ang mga suspect. So, for now, prepare nila yung mga documents para sa 3 suspect na ito at maharap sila sa kasong violation of Republic Act 9165. Sinubukan ng news team na kunan ng panig ng mga suspect pero tumanggi na silang magbigay ng pahayag. Nananawagan ng BCPO sa publiko na makiisa sa kampanya kontra droga sa pamamagitan ng agarang pag-uulat ng mga kahinahinalang aktibidad sa kanilang mga komunidad. Ron Maranan, RNG News. Isinailalim na ang probinsya ng Cagayan sa state of calamity matapos ang pananalasa ng nagdaang bagyong Nando. Magbabalita Charles Nicolemo. Apat na araw matapos manalasa ang super bagyong Nando sa Calayan, Cagayan, nag-iwan ito ng malaking pinsala sa agrikultura at infrastruktura. At kahapon, September 25, dumating na sa isla ang mga karagdagang relief goods mula sa DSWD. Ang mga ito isinakay sa Black Hawk helicopter ng Philippine Air Force. Dito, tulong-tulong ang mga kinatawan ng PNP, Coast Guard at mga residente sa pagbababa ng mga relief goods. Matapos ibaba ang mga relief goods, isinakay naman ang ilang residenteng nangangailangan ng atensyong medikal para dalhin sa pagamutan. Dito po kasi alam naman natin, challenge po ang pagta-transport ng mga relief goods for Calayan. So we are maximizing the use of air and sea asset. Ito pong air asset is courtesy of Philippine Air Force sa pagkikipag-ugnayan po natin sa kanila. At ang LGU ng Calayan naman po is nag-commit ng mga sasakyang pandagat, yung mga barko. Actually ma'am, na-load na rin po yung unang batch ng mga food packs and shelter material sa mga barko ng papuntang Calayan sa Apari, doon sa port sa may Apari po. Tuloy-tuloy din ang relief operation sa mainland Cagayan. Sa datos ng DSWD, aabot na sa 6,800 na mga family food packs ang kanilang ipinadala sa Calayan para madagdagan ang 3,000 food packs na nauna nang inihanda sa isla bago pa man tumama ang bagyo.
Dahil sa lala ng pinsalang iniwan ng Super Bagyong Nando na pagdesisyonan na ng Sangguniang Panlalawigan ng Cagayan na isailalim ang probinsya sa state of calamity. Base na rin ito sa naging rekomendasyon ng Cagayan PD-RRMC. Sa assessment ng Department of Agriculture Region 2, pumalo na sa 597 million pesos ang iniwang pinsala ng Super Bagyong Nando at Bagyong Mirasol sa Cagayan Valley. Naibalik na rin ang supply ng kuryente sa lahat ng bayang sakop ng Cagelco 1 at Cagelco 2 at nakatutok na sila sa power restoration sa ilang barangay na wala pa rin kuryente. Dumating na rin kahapon ang karagdagang 600 na relief goods sa probinsya ng Batanes. Isinakay naman ito sa C-130 ng Philippine Air Force. Inaalam na ang iniwang pinsala ng Super Bagyong Nando sa probinsya ng Batanes. Charles Nicolimon, RNG News. At yan ang mga balitang nakalap ng RNG News. Abangan naman mamayang alas 5:45 ang maiinit at nagbabagang mga balitang hatid ng Luzon Headlines. Muli ako si Angel Arquero para sa Morning Balitaan. Magbabalik ang Morning Balitaktakan. Magandang umaga sa ating lahat. Bahaging ito ay hatid sa inyo ng Pongtao Dashcam Supplier, located at Longlong, La Trinidad, Benguet. Pongtao, para sa mga kailangan ng inyong sasakyan. Surf to Sawa with the most affordable prepaid fiber to home, powered by Converge. Enjoy unlimited internet for just 700 pesos a month. Walang lock-in period or kontrata. Napakamura at 4 pesos daily only. Mabilis at available nationwide. Visit us today at the ground floor of Baguio Methodist Building, Marcos Highway, in front of BGH Flyover, or like and visit our Facebook page, Highland Internet Surf to Sawa. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng 2.188 Cafe, located at Ridgewood Hotel Mabuhay Accommodation at 17 Julian Felipe Street, Barangay Luwalhati, Baguio City. At ng Brizzle Ridge Cafe, located at Brizzle Ridge Residences Condominiums, Bakdal via Ambuklaw Road, open from 7 a.m. to 6 p.m. Maaari nyo silang i-contact sa 0906-058-4232. Sabi natin habis para sa Healthy Pilipinas. Sa iba'y handa ang balikat ng may karamay sa bigat. Sila'y iniingatan, ngunit sarili huwag kalimutan. Mahalaga ka. Do it like that. Kalusugan ay unahin at mamanahin ng mamamayan. Ay Healthy Pilipinas, malakas sa magandang bukas. Ang bawat Pilipino sa mundo, sa ulado ang itong ito. Sa Healthy Habits ko na to. Para sa Healthy Pilipinas. Bulok, maliliit at hindi ba malusog ang inyong mga halaman? Omega Green ang kasagutan. Ihalo lang ang 2 kutsara nito sa isang maliit na container at kaunting tubig. Pagkatapos ay ihalo sa knapsack sprayer at pwede na itong ispray sa mga pananim. Meron itong nitrogen, phosphorus, magnesium, copper at zinc na tumutulong sa pagpapaganda at pagpapabilis ng tubo, pagpapanatili ng nutrisyon, mas malagong mga dahon at panlaban sa mga sakit ng mga halaman. Hindi rin ito nakasasama sa kapaligiran. Pwede rin ito sa kahit anong klase ng halaman, mapa highland crops o lowland crops. Omega Green by Encam Agri-Marketing, the ultimate friend of farmers. Looking for a place to stay in Baguio City? Find your calm at Hotel Supreme. A good dip at their pool. Clean and comfortable rooms with a view. Accommodating staff. You can also enjoy a sip of coffee at their coffee shop. Good food for a good mood at their restaurants. Spacious halls for events, and many more. A perfect balance of business and relaxation, all
at Hotel Supreme. Magandang tanghali sa ating lahat at welcome ho dito sa ating programang Hotspot ngayong ika-15 ng PDEA at pati na rin ang PNP. Babantayan dito ay yung talagang mga aftershock. Charles Nicolimon, magandang tanghali po sa ating lahat. At nagbabalik ang morning. Balitaktakan. Sarap niya. Grabe, iba talaga ang mga panahon natin ngayon. Minsan, ang journaling na natin napupunta na sa mga litrato. Diba? Sa gallery natin. Yan na yung modern journaling na tinatawag. Diba? Parang wala na masyadong gumagawa ng mga naggugupit-gupit sa magazine. Tapos dinidikit-dikit. Ay, ang saya ng ganun. When I was still young, I was not doing it. Hindi, pero I tried doing journaling. Pero yun nga lang, matrabaho din siya. It takes a lot of time to actually create a journal na talagang maganda din, in fairness. Kasi it's also an art. Yeah, actually. Ang daming usong-uso yun noon. Parang kukunti na lang gumagawa ngayon noon. Oo, konti na lang. Pero lalo na sa mga kabataan yan, may oras pa ba silang gumawa? Yan ang tanong. Kaya naman, Gen Z Journaling, creative outlet na ginawang daily trip ng kabataan. Alamin natin yan dito sa Gen Z's. Sa generation namin, hindi lang digital ang mundo. Meron din naman kaming corner para sa pen at papel. Sa gitna ng ingay ng kalsada at paligid, meron kaming pahinang pinupuntahan at tinatakbuhan. Hi, I'm Sophia from Tarlac State University, certified Gen Z at certified memory hoarder. At kung katulad mo ko, malamang meron ka ring journal na punong-puno ng stickers, ng feelings, ng rant sa prof mo masungit, at kung ano-ano pang kaek-ekan natin sa buhay. Pero, bakit ka ba tayo nag-journal? Tara, samahan nyo kung alamin kung paano nagiging emotional tool ang journaling dito lang sa Gen Z's. Una sa lahat, ang journaling ay therapy. Hindi mo kailangan ng napakaraming audience. Basta meron kang pen at papel, okay na. Ayon sa American Psychological Association, ang expressive writing ay nakakatulong sa ating mental health. Ang pagsulat ng damdamin ay parang paglabas ng bigat na hindi kayang i-type o i-chat. Dati yung journaling para sa akin, parang typical na dikit-dikit, sulat-sulat, ganyan. Kasi nag-start akong mag-journal, para lang siyang talagang dear diary na typical para sa mga bata. So, mga elementary pa lang ako. Tapos nag-continue yung pag-journal ko hanggang na grade 6 and high school. Nung nag-high school na ako is more on collection na ako ng mga pictures, like yung bata pa ako hanggang sa lumaki ako ng lumaki. So, parang kino-compile ko dun yung stages ng buhay ko. Pero syempre, hindi lang basta-basta sulat. Ano ka ba? Minsan art form din ang journaling. May color palette, may stickers, at syempre, may theme at layout. So, nag-journal na ako since elementary, pero yung journal ko is non-creative. So, which means wala pa siyang design, wala pa siyang layout, wala pa siyang sinusunod na template. Nag-discover ako ng different variations of styles. So, I've come across quotes, lalo na nung naging fan ako ng anime. So, nakakita ko sa Pinterest, sa YouTube, ng mga styles. So, parang ginawa ko siyang inspiration. So, sa pagpili naman kung paano ko gagawin yung layout or spread ng journal ko, is first is resources.
kunyari gusto mong gumawa ng something lively, pero kulang ka sa resources, kailangan mong humanap ng alternative for that. So, pangalawa naman is content. About saan ba yung gagawan mo ng spread or ng journal? Kunyari ako, I'm into anime journal. So one of the spreads na talagang naging proud ako is yung spread about Weathering with You. It's an anime and parang kaya ako naging proud sa kanya kasi ginawa ko siya agad after kong panoodin yung anime na yon. Si Jovelyn, ibinabahagi rin ang kanyang mga journal entries sa social media. But when you're journaling, nalalabas mo lahat. Yung raw emotions, yung gusto mo talagang ilabas without filter. Para sa iba, ang journal ay secret. Para sa ilan, ito ay archive ng kanilang growth. Pero para sa karamihan, ito ay ang tahanan ng ating totoong sarili. Nag-start ako na nag-journal. High school. Kasi nakita ko yung ate ko na nag-journal siya, nag-collect siya ng mga pandikit. Tapos, meron pa siyang makapal na mga washi tape na gusto kong hingin. Doon na-start ang pag-journal ko. Masasabi ko na nagbago na ba ako o habang binabasa ko yun. Nung binasa ko yung unang journey ng journal ko, masasabi ko talagang nagbago na ako. Pero at the same time, nandun pa din yung ako na nandito sa journal. Kasi parang hindi naman nagbago yung pag-uugali ko simula noon na nagjo-journal ako. Kasi nakukwento ko dito yung mga nangyayari sa buhay ko. Maging malaya. Kasi alam ko sa sarili ko, hindi ako ganun ka-shareable na tao na walang kwento. Kasi gusto ko laging kinikip yung mga problem ko, yung mga gusto ko sabihin sa iba, na nasusulat ko siya sa pag-journal. Kaya parang akong butterfly na lumalaya sa mga gusto mong sabihin sa buhay. Tapos, nakaka-apekto siya sa akin kasi parang nalalabas ko yung emotion na dapat nailabas ko talaga. Bas napapagaan yung kalooban ko. Ganun siya nakaka-apekto sa akin. Maging malaya. Maging expressible na tao. Journaling connects us to who we were, who we are, and who we're becoming. Para itong time capsule ng identity na sa bawat pahina, bumabalik tayo sa ating mga sarili. Ganito kami mga Gen Zs, hindi lang kami puro scroll at puro post. Marunong din kami magsulat, makinig sa sarili at tahimik na maghilom. Ginagawa naming kaibigan ang bawat tinta at ginagawa naming tahanan ang mga pahina. Dito sa mundo namin, journaling ang nagiging paraan para maalala, magpatawad at magsimulang muli. Muli, ako si Maria Sofia Talo ng Tarlac State University at ito ang Gen Zs! Ay, gusto ko yon. Gusto ko na rin maging kaibigan ang pahina ng mga notebook para marunong na rin ako magpatawad. No? Kasi mahirap eh. Minsan, binibigay mo yan sa karapat-dapat na tao. Sorry na nga daw. Sorry na daw. Yeah, yun tayo eh. Pero, pero itatry ko na mag-journaling. Baka dun ko mahanap yung forgiving heart. Maging friend ang tinta ng ballpen. Pero ang saya nun, actually, ang saya mag-journaling din. Pero may tema-tema din pala siya. Oo, hindi ko alam na may anime, meron pang parang nature. Yes, I didn't know. I thought when you're journaling, you're just gonna write about your day.
Tapos with pictures. Calligraphy lang, Oo, ganon. hindi pala, no? At dahil nga dyan, ako makakasama natin online, si Maria Sofia Talon ng Tarlac State University. Hello, Maria Sofia! Hello po, good morning. In fairness, mukhang lumusog ka dyan, girl. Parang dyan ko po nakuha yung lusog, Miss B. Lami-aunde. Init yata yan eh. Oo, parang bimlad ka na eh. Kamusta naman ang Tarlac State University? Parang ano na po, tambak na ng schoolworks. Parang isang buwan pa lang po yung pasok, pero natambakan na po ng schoolworks. So gusto mong bumalik dito ulit? Parang babalik na po. Parang mas gusto mo yatang mas madaming gawin, Yeah, kamusta naman bakit natin naisipan ang journaling? Kasi sa mga kabataan ngayon, kung memory holder ka, meron namang cellphone. Yung journaling po kasi, dati po, na-experience ko rin po yung journaling. So, sa panahon po ngayon, parang nagiging necessary pa rin po siya since alam po natin na online na po halos lahat ngayon. Pero when you're journaling po, it's different po kasi Kapag sa online, kapag kunyari nagpo-post po tayo ng rants, parang nakakakuha po tayo ng judgment sa mga tao. And hindi naman po lahat ng tao is parang magaling po silang mag-carry ng judgment from other people. Yung iba po, mas gusto po nilang mag-vent out ng feelings nila nang wala pong judgment. Just, lang po, purely nalalabas lang po nila yung emotion nila. So, ngayon po, ang journaling po is parang nagiging safe space po siya. Kasi po, alam naman po natin sa online, like, sobrang wide po nang nare-reach niya and ang dami pong taong nagko-comment, yung mga pwedeng mag-comment, and ang dami rin po nating receive na judgment and criticism at the same time. Totoo din. Kasi pag nag-journal ka, ikaw lang nakakabasa nun. Unless meron kang intermitidang ina. O kapatid. O kapatid na kinuha na lahat ng gamit mo at binasa na lahat. Tapos kukwestiyonin ka sa naging desisyon mo sa buhay. Pero yung sa'yo ba, Sofia, typically ba, hindi mo siya sinishare? O yung, di ba yung meron yung kasing iba, nakilala kong sinishare nila para lang magkaroon ng inspo yung design nila, yung tikit-tikit nila. Kaya yung sa'yo ba, talagang tinatago mo? Hindi mo pinapabasa? Yung mga journal entries ko po before, tinatago ko po sila sa lugar na naisipan ko lang. And then over time po, hindi ko na po maaalala kung nasan na po siya. Pero yung importante po is nalabas ko po yung parang bigat po na nafe-feel ko within that date. Tas okay lang po kahit hindi ko na po makita ulit yung entry ko. Kasi nga po, nakalimutan ko na saan ko po siya nilagay. Isang super tago talaga ang ginagawa mo. Malay mo, nakuha na yan ng ibang tao. Ayaw lang nilang sabihin sa'yo. At gagamitin nila lahat ng labasan nila against you. Pero yun yung nakakatakot pag nag-journal ka din minsan. Kasi syempre may mga secrets ka. Lahat ng mga thoughts kasi, yung thoughts mo at saka yung inner darkness, the demon in you, kumbaga, lumabas na doon at marami kang nasasabi against other people. Yes. So, pag nabasa nila yun, pwede kasi nilang gamitin yun against you. Oo. Paano mo yung hinahandle pag gano'n? Na-try mo na ba yun? So far naman po, hindi pa po, wala pa pong nag-leak, like wala pa pong nakakita ng mga journal entries ko, and wala pa naman pong nakakalabas na secret ko sa ngayon po. Sa ngayon. O, sige, hahanapin natin yung journal mo na yun, Sofia, para malaman natin yung secret na yun. Ano ba yung style mo before ng journaling? Nung mga elementary po, yung parang sabi niyo po kanina yung mga typical na parang diary style po na nilawrite ko lang po kung ano po yung mga nangyayari. Pero over time po, nagkakaroon po ako nung, kagaya po nung sa vid kanina, yung mga collection po nung pictures ko, like yung picture ko po nung bata pa ako hanggang sa lumaki po. Parang minomonitor ko po yung growth ko throughout the year po. Ganun po yung ginagawa kong journal style po. Oh, so more on life story ka, kumbaga. Pag binasa nila yan, biography ang dating. Oo. No? Yes po. Oo. Ganun pala. Parang gusto ko na rin tuloy. Kasi po bakit? Iba-iba po yung style ng journaling. Kagaya po kanina yung kay Joey Lynn. Yung sa kanya po, more on anime theme. Pero yung kay Haven po, collection po siya ng mga memorable things sa kanya. Kasi po,
dati po, gano'n rin po yung tingin ko sa journaling, na parang diary po siya, pero different po pala yung journaling sa diary. Kasi sa diary po, nira-write lang po natin kung ano po yung nangyari sa atin throughout the day. Yung journaling naman po, mas nag-dive deep po siya sa parang more on deep na emotions po natin, na nilalabas po natin. And mas lumalabas po dun sa journaling na nakaka-help po siya i-assess yung emotions and feelings po natin kumpara po sa pagsusulat po ng diary. Ako na hindi ko na pa na-try. Mahirap pa mag-journaling. Hindi ko talaga siya na-try ever since. Siguro po meron po kasing mga nag-journal na super artistic po nila, kagaya po ni Joey. So, sa kanya po, nasabi niya po doon na mahilig po siyang gumawa ng theme. So, para po sa mga person na merong gifted na kamay, na magaling po talaga sa mga art, so, madali po sa kanila yung mag-decorate ng journals nila. Pero kung yung tinatanong niyo po is journaling as a general po, siguro lahat naman po ng tao kaya pong mag-journal kahit po yung wala pa pong experience before. Kasi nga po sa journaling, yun po yung nagiging safe space po natin para po i-vent out po yung feelings natin. So, I think anyone can do that naman po. Yeah, I think so. Yung mga team na ganyan, usually ang ginagamit kong team dati nung nag-journal ako, Team A Kasi yung mga kakilala ko, Team B, Team C, ganun sila. Nananalo lagi ang Team A. Tapos yung color namin nun, blue. Ganun ba ang theme, Sofia? Mali. Yung mga theme po na ganun, kunwari po yon yung anime. Tapos pag minsan po, nature. Akala namin nature Team po, A, Team B. Yung sa mga nature po, may mga ganun na rin po. Tapos yung mga nagko-collect rin po ng mga memorable items, may ganun na rin pong theme. So parang, kunyari po, yung kahit po yung ballpen na memorable sa kanila, nilalagay po nila yung balot po or yung papel po na nakabalot sa pen mismo, yung tatak po, yun po yung nilalagay po nila sa journal po nila. Ako parang meron akong i-journal. Yung mga taong binigyan mo ng tiwala tapos hindi nila gagawin tapos masisira ang isang grupo ng dahil lang sa isang taong yon. Parang gusto kong gamitin yung journal na yun. Tapos may mga pictures sila. May parang collection na ako theme po yan ng journal. Ha? 3 na ang collection ko sa Bagong journal. tema po yan. Ha? Bagong tema ng journal po yung ganyan. Oo, maganda. Parang yung sa Mean Girls, alam mo yung book nila doon. Ganun ba? Yun yung mangyayari. May 3 na nga akong taong ilalagay doon. Yung isa katukayo ko pa. Ha? Ay! Hindi ko. Ganun. Taga dyan sa TSU din. Ay! Diba? Ang dami na, in fairness. Yung isa nandito sa Baguio. Oo. Yung isa nandun naman sa Isabela. Parang ang happy mag-journal. No, diba? Siguro po pwede naman po yung ganun, like, yung nararamdaman nyo po toward dun sa person, ilagay nyo na lang rin po siya sa journal. So, pag binubuksan nyo po yun, maaalala nyo po yung tao na yun po. Tsaka yung galit mo. Mainis ka muli. Ay nako, maraming salamat sa iyo, Maria Sofia ng Tarlac State University. Baka may nais kang batiin. Hello po sa mga teacher ko po sa TSU. Sana po wag niyo po akong i-drop kasi wala pa po kaming nagagawa. Oy! Thesis nyo, di ba? Sa mga friends ko, hello. Thesis nyo ngayon, di ba? Parang thesis nga po yun. Oh, okay. O wag niyo wag niyo po siyang ibagsak. Oo. Parang lang naman parang nag-effort din naman siya. Maraming salamat. Wala ka lang dagdag na babatiin? Yung mga friends ko po, sila Zyril, sila Lady, sila Joelyn. Hello, sana magkita-kita na tayo ulit. Sila lang? Hindi ba kayo nakikita-kita? Oo, nandiyan na kayo sa isang campus Parang magkakaiba po kami ng sked po. So parang hindi talaga kayo nakikita sa mata. Yes parang po. ganun na nga. Parang gano'n. Muli, that's Maria Sofia Talon ng Tarlac State University. Bye! Bye, Maria! Bye-bye po. Ayan. Di ba nakakatuwa naman? Parang na-inspire talaga ako mag-journaling dahil dyan. Ang gaganda siguro mga magazine dati. Pero may mga magazine pa ba? Meron pa, diba? Meron pa pero hindi na siya ganun ka-rampant. Oo. Mas mahal na rin siya ngayon. So mahirap nang
Maggupit-gupit. More on ano na po. Ipiprint mo na lang. Oo, iprint mo na lang siya kung baga, 'di ba? Pag magjo-journaling ka using a magazine. Or yung mga damit mo dati. Ito yung sinuot ko noon, tapos ibibigay mo din siya. Bless you. Ganon. Anyway, mga ka-MB, ito pasalamatan naman natin ang ating mga partners dito sa Morning Balitaktakan na lagi natin kasama Lunes hanggang Biyernes yan. Nariyan lang po ang Tao Dashcam Supplier located at Longlong La Trinidad, Benguet po ang Tao para sa mga kailangan ng inyong mga sasakyan. At ng Homebound Furniture Plaza, Baguio-based furniture showroom that offers home, outdoor, office, and customized furniture. Field Jobs accredited, free ocular inspection, free assembly at may minimal delivery charge. Homebound Furniture Plaza is on a mission to make Baguio City even more beautiful. They are located at Pure Gold Building, Marcos Highway, Baguio City. Puerto de San Juan, your premier beach resort and hotel destination in San Juan, La Union. Experience Puerto de San Juan. Surf this out with the most affordable prepaid fiber to home powered by Converge. 2.28 Cafe located at Ridgewood Hotel, Mabuhay Accommodation at number 17 Julian Felipe Street, Barangay Luwalhati, Baguio City. At ng Bristle Ridge Cafe located at Bristle Ridge Residences Condominiums, Pacdal via Ambuclao Road, open from 7 a.m. to 6 p.m. Maaari niyo po silang i-contact sa 0906-058-4232. Skinlace, providing standard patient care and management equipped with up-to-date aesthetic treatments and FDA-approved laser machines in the aesthetic industry, conducting a thorough skin analysis using the skin imaging technique for a clear recommendation that is specifically designed for your skin condition to get a better result. Skinlace, crafting timeless beauty. At ng Chase Your Beauty or Passion. Have your hair chase. Style that makes a statement. Located at the Outlet 1, Assumption Road, Baguio City. Maaari nyo rin po silang i-contact sa 0917-188-6877. Happy birthday naman sa mga nagsiselebrate ng kanilang karawan ngayong araw na ito. Happy birthday kay Suerte Ipak. Happy birthday sa'yo. Happy birthday din kay Sir Frederick Telio. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Belated happy birthday naman kina Renalyn Mulato Berg. Hello girl, I miss you so much. Belated happy birthday. Belated happy birthday din kay Jessa Rodriguez, aka Mickey Mosa ng IFM Baguio. Belated happy birthday sa iyo, Idol Mickey Mosa. Kay Joyce Concepcion, belated happy birthday. Kay Sir Albert Nagip naman, I miss you, Tito A. Kay Chino Chao ng K-Light, belated happy birthday sa'yo. At kay Sir Dennis Gutierrez, belated happy birthday po. Hello na rin kay Sir Ryan Co Garcia, ang manager ng La Funeraria Pass. Hello po, thank you so much for watching every day. At saka gusto ko rin pong batiin nyo ng mga nanonood po ngayon sa atin dyan. Sa Facebook Live, yung mga friends ko, yung parents ko po, mga kapag-anak ko. Hello po, good morning po sa ating lahat. Magandang umaga rin sa lahat ng mga mahilig sa nagkakaraoke dahil ngayon ang ating kanta. Ay, hindi. Mamaya pala yan. Ilang araw na lang muna. Oo, ilang araw lang ba bago magpasko? 87 days na lang! Pasko na! Ang happy naman, 87 na araw na lamang. Oo, pag sa Tagalog, 87. Pag Spanish, 87, tama. Pag Ilocano, anong Ilocano? May sado. 87. Ngal daw lang nun. Sabay nga, Paskwa. Kunada. Sa Pangasinan. Sa Pangasinan, ganun din. Ano? Parang Ilocano din. 80. Hindi. 7, 8. 8 pa? Walara, 7 walara. Hindi, 80, ano yun, 7. Now mga ka-MB, ito ng ating kantagahan.
I did it again. I made you believe we're more than just friends. Oh baby, it might seem like a crime, but it doesn't mean that I'm serious. Just to lose all my senses, that is just so typical. Typically me pala. Oh baby, baby, I did it again. I played with your heart, got lost in the game. Oh baby, baby, ooh, you think I'm in love, that I'm sent from above. I'm not that innocent. You see, my problem is this: I'm dreaming away, wishing that heroes they truly exist. Watching the dance, can't you see I'm a fool in so many ways? But to lose all my senses, that is just so typically me. Oh baby, baby, ooh, I did it again. I played with your heart, got lost in the game. Oh baby, baby, ooh, you think I'm in love, that I'm sent from above. I'm not that innocent. Hey, yeah, 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 yeah. Hey, yeah, 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 yeah. All aboard! Something I want you to have. Oh, it's beautiful. But wait a minute, isn't this? Yeah, yes, it is. Oh, then you drop into the ocean at the end. Well, baby, I went down in California. Oh, you shouldn't have. Play with your heart, got lost in the game. Oh baby, baby, ooh, you think I'm in love, that I'm sent from above. I'm not that innocent. Hey, yeah, 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 yeah. Ano na, paalam na tayo. Muli mga kaya bilang kasama nyo naman nag-iisang bumbilya sa umaga, Miss Bea. At nakasama nyo rin po ngayong Monday morning ang nag-iisang Chibaba girl ng RNG, Miss Angel Arquero. Magkita-kita tayong muli dito pa rin yan sa masaya, very informative at inspirational na Morning Balitaktakan! Mayat nga! Mayat! Eto na si Sir Lee! Oh! Oh! Nakikita yung tiyan! Nakita yung tiyan! Members KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.